Raul po, Sir Neb, isang truck driver. Yung mga anak ko talaga ang pumilit sa akin na magpasa dito ng kwento. Sila talaga yung madalas na makinig sa inyo. Ako kasi noon pa man ang gusto ko laging pakinggan ay music na makaluma. Tinulungan ako ng anak ko na magsulat nito. Baka raw kasi hindi matanggap kung ako ang magsusulat. Gusto raw kasi nila na mapakinggan ang kwento na galing sa isang taong kilala nila. Shoutout kay Jessie at Monica. Nasabi ko na truck driver ako. Madalas na dinideliver ko ay mga gulay at prutas papunta sa palengke. Minsan naman nagdi-deliver ako ng mga furnitures at mga gamit sa bahay kapag naglilipat. Kung ano-ano lang, basta safe ikarga sa truck. Halos 20 years na rin ang trabaho kong ito at masasabi kong sanay na ako sa maraming bagay, lalo na sa gabi. Ang dami ko ng experience na kababalaghan, lalo na yung mga multo-multo sa kalsada. Iniiwasan ko na lang at hindi tinitignan para hindi ako matakot. Kung magpapadala ka kasi sa takot ay ikaw rin ang lugi. Iisipin mo yan ang iisipin na baka makaapekto sa pagmamaneho mo. Baka makadisgrasya ka pa. Nung mag-resign yung orihinal na pahinante ko, naghanap uli ako ng makakasama sa bawat biyahe. May nagtimbre sa akin na may bagong lipat daw na binata na nakatira doon kila Aling Tessie. Naghahanap daw ng trabaho. Galing pang probinsya at first time dito sa amin. Tinanong ko si Aling Tessie kung totoo nga. Pinababa niya yung pamangkin niya. Nagulat ako nang sabihing 20 anyos pa lang daw yun kasi mukha na siyang malapit mag-30. Nag-usap kami. Dinala ko pa dun sa mamihan sa malapit. Sumunod na araw, sumama na siya sa akin sa biyahe. Wala naman akong masabing masama kay Tonyo. Yan yung pangalan niya. Kwento niya sa akin, yung palayan daw kasing inaani nila sa probinsya. Pinagbili ng may-ari, kaya nawalan sila ng pagkakakitaan. Buti na lang at kinuha siya ni Tita Tessie niya. Madaling natuto si Tonyo at saka malakas din ang pangangatawan. Ang bilis naming natatapos kumpara doon sa dati kong pahinante. Siguro ang masasabi ko lang na negative kay Tonyo ay yung pagiging tahimik niya. Nasanay kasi ako dun sa pinalitan niya na sobrang daldal. Kapag nasa biyahe kami, ang dami niyang nasasabi. Kulang na lang ilahad niya kung paano siyang tumae nung araw na yun. Pabor yun sa akin kasi nakakaboring ang mahabang biyahe. Si Tonyo, hindi siya nagsasalita kapag hindi kinakausap. Nakatingin lang siya sa labas. Madali din siyang malula. Muntik na ngang sukahan yung sahig ng truck. Buti na ituro ko agad yung plastic at doon siya sumuka. Siguro mga 8 months na sa akin si Tonyo nang mangyari ito. Kalagitnaan ng biyahe namin yon. Ang dilim ng kalsada. Puro mga puno yung makikita mo. Wala man lang mga bahay. Ang bilis ng patakbo nun kasi kailangan naming abutan yung pagbukas ng market. Bigla ba namang may sumalpok na kung ano sa gilid ng truck? Una ko agad naisip, tao. Baka nakabike at hindi ko nakita. Siyempre tinigil ko yung truck. Pinigilan ako ni Tonyo. Sabi niya, wag ko na raw alamin kung ano yung nasa gasaan namin. Magpatuloy na raw ako sa pagmamaneho. Nakita ko yung itsura niya. Para siyang namumutla. Nagpumilit ako kasi paano kung tao nga yun. Gusto niya pa rin akong pigilan kaso hindi niya nagawa. Bumaba ako. Nakita ko na yung gilid ng truck pati yung kalsada. May bahid ng dugo. Tumakbo ako. Nakabuntot sa akin si Tonyo. Bumaba kami doon sa kalsada. Ang kapal ng damo. Nung makita ko na mukhang babae yung nasa gasaan ko kasi mahaba yung buhok niya. Binilisan ko yung kilos. Naisip ko, dadalhin ko muna siya sa ospital. Tsaka na yung i-deliver namin, sabi ko. Kaso may mali. Si Tonyo hindi na siya sumunod sa akin. Gumagalaw-galaw pa yung babae. Ang gulo ng buhok niya. Wala siyang saplot. At yung dila niya, sobrang haba na mas mahaba pa sa katawan niya. Ang talas ng kuko ng kamay niya. At yung mukha niya, parang sa paniki. Umatras ako. Tapos tumakbo pabalik sa kalsada. Nung makabalik sa truck,
Tsaka ko lang naramdaman na parang sasabog yung puso ko. Nilingon ko si Tonyo. Sabi niya sa akin, aswang daw yun. Marami raw ganoong klaseng aswang doon sa lugar kung saan siya dating nakatira. Ayaw niya lang daw sabihin sa akin kasi alam niyang hindi ako maniniwala kung sakaling sasabihin niyang aswang nga yun. Na-deliver naman namin ng maayos yung dala naming gulay. Pagbalik, hindi kami dumaan sa lugar na yon. Naghanap kami ng ibang daan. Dahil sa nangyari, halos ilang buwan din akong hindi bumiyahe sa gabi. Si Tonyo tumagal lang sa akin ng 1 taon. Tapos pinauwi na ng mga magulang doon sa probinsya nila. Sabi ko nga sa kanya, kung sakaling bumalik siya dito sa amin, pwede naman siyang magtrabaho uli bilang pahinante ko. Kaso wala na akong balita sa kanya simula nung umuwi siya. Japet po ang pangalan ko, Sir Neb. Maikling kwento lang po tungkol sa experience ko na nangyari noong nagtatrabaho pa ako sa isang printing shop dito sa amin. Yung boss namin, si Boss Derek, tubong Bicol. Tuwing Semana Santa, umuwi sila dun. Tapos pagbalik, lagi silang may sinasamang kung sino na makakasama namin sa printing shop. Si Pedro yung huling taga Bicol na dinala nila sa printing shop. Ang bata pa ni Pedro nung dumating siya. 19 na siya pero sa itsura niya, para siyang 15 anyos lang. Tinanong ko nga si Sir Derek kung totoo bang 19 na si Pedro. Pero sabi ni boss, nakita niya raw yung birth certificate. Madali namang turuan si Pedro. Mabilis matuto. Tapos ang talas pa ng memorya. Kapag sinabi ko ng 1 beses, natatandaan niya agad. Natuwa ako sa kanya kasi yung mga huling dinala ni boss, palpak lahat. Ang tatamad at yung iba hindi matutututo kahit 1 buwan nang nagtatrabaho sa amin. May isa pang empleyado na halos 4 years na rin nagtatrabaho sa printing shop. Si Totoy. Magaling sa trabaho niya itong si Totoy. Kaso sobrang yabang, pasikat. At saka lagi niyang sinasabi sa akin na bad trip daw siya kapag may dinadalang baguhan si boss kasi nakakapagod daw magturo sa mga bobo. Wala pang 1 linggo, pinagtitripan na agad ni Totoy si Pedro. Minamali-mali niya yung ginagawa. Pinipitik sa tenga. Sinasabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. 1 beses nga ay napagsabihan ko itong si Totoy kasi sobra na. Rason niya nagbibiro lang daw siya. Patuloy pa rin sa pambubuli itong si Totoy. Umabot sa puntong muntik na silang magkapisikalan. Siyempre hindi natakot itong si Totoy kasi sobrang laki niya. Halos 3 beses ang lapad niya kaysa kay Pedro. Malamang 1 suntok niya lang kay Pedro, tulog agad yung bata. Sabi ko kay Pedro, magsumbong siya kay Boss Derek. Wag na lang daw. May sarili siyang paraan para gumanti. Nakita ko si Pedro na may nilalagay doon sa tela. Ngipin. Sa kanya raw yung ngipin na yon. Tinanong ko kung anong gagawin niya. Kumuha siya ng martilyo at saka dinurog ito sa loob ng tela. Kinagabihan, kami pa lang ni Pedro ang nasa kwarto. Kami kasing mga empleyado, iisa lang ang tulugan. Lumapit si Pedro doon sa tulugan ni Totoy. Nilagay niya sa ilalim ng kama yung mga nadurog ng ngipin. Magtatanong sana ako kung para saan yun. Pero dumiretso na si Pedro sa higaan niya at natulog. Kinabukasan, hindi nakapagtrabaho si Totoy. Sinugod siya sa ospital. Nagsusuka na kasi ng dugo sa lababo itong si Totoy nang abutan ni Boss Derek. Tinanong ko si Pedro kung anong ginawa niya. Sabi niya, ganti lang daw yun. Hindi naman daw nakakamatay ang ganoong sumpa. Ilang araw lang na mananakit ang tiyan ni Totoy at lahat ng panaginip niya ay magiging bangungot. Pero gagaling din daw ito uli. Tama naman si Pedro. Nakabalik pa rin si Totoy. Pero hindi na siya tulad ng dati. Nawala yung yabang. Medyo ilag na rin siya kay Pedro. Sumunod na taon, matapos mangyari yon, nag-resign na ako sa trabaho. Siguro isa sa mga dahilan noon ay
natakot ako kay Pedro. Mabait naman siya, pero dahil alam kong marami siyang alam sa mga sumpa at kulam, lagi kong iniiwasan na mabadtrip siya sa akin. Ayoko sa ganoong sitwasyon, kaya nag-resign na lang ako. Kwento ito noong nagtatrabaho ako sa factory. Bago pa ito mag-pandemic. Ito yung mga panahon na hirap kami sa buhay. Buti nga at natanggap pa ako sa isang factory. Kaya kahit papano, nakakaraos pa naman sa araw-araw. Rustan ang pangalan ko, Sir Neb. Live-in kami ngayon ng partner ko. Meron na kaming isang anak at next year, balak na rin naming magpakasal. Meron kaming isang katrabaho. Tawag namin sa kanya Bisaya. Jano talaga yung pangalan niya. Halatang halata kasi sa punto ng kanyang pananalita na taga Bisaya. Kaya nakasanayan na lang na yun ang tawag sa kanya. Mayabang din itong si Bisaya. Yun bang klase ng yabang na akala mo kaya niyang talunin sa suntukan lahat? Kahit yung mataba naming security guard na halos doble ang laki sa kanya. Sabi ko nga, hinay-hinay sa kayabangan. Kasi baka makatagpo siya ng katapat niya. Kapag nagiinuman kaming magkakatrabaho, isa lang ang maririnig mong pinakamaingay sa aming lahat. Si Bisaya. Kahit yung Tagalog niya bali-baliko. Lalo na kapag lasing na, sige pa rin. Pero mabuting katrabaho naman itong si Bisaya. Masipag, madaling lapitan. Naalala ko nga noon nung hindi pa kami sumusweldo. Naibayad ko kasi sa utang ni mama yung ekstrang pera ko. Wala akong pamasahe at pagkain. Pinautang niya muna ako nun. At sabi bayaran ko raw kapag may pera na. Kahit medyo nakakainis ang kayabangan niya ay okay lang. Kasi mabait naman siyang tao. May isang araw na dumating si Bisaya sa trabaho na tahimik. Nagulat nga kami. Nagparinig yung isa naming katrabaho na totoo raw palang may himala. Sabi naman nung isa, mukhang nalunok daw ni Bisaya yung dila niya. Patawa-tawa lang si Bisaya doon sa pwesto niya. Ako yung unang lumapit sa kanya at tinanong kung okay lang ba siya. Nag-thumbs up lang sa akin. Sabay sabing masama lang daw yung gising niya. Nakakapanibago yun. Ang tahimik pala ng trabaho namin kapag hindi maingay si Bisaya. Tinitignan ko siya. Mukhang okay naman. Wala namang iniindang sakit. Baka ako may personal na problema. At tama pala ako. Sabay kaming nag-out ni Bisaya. May service siyang motorsiklo habang ako naman ay nagko-commute pa uwi. Nung makaalis si Bisaya sakay nung motor niya, lumabas yung CQ namin na mataba. Tinatanong kung nasaan na raw si Bisaya. Tinanong ko kung bakit. Hinatak niya ako at pinakita yung replay ng CCTV. Habang pumipirma si Bisaya doon sa attendance, kapansin-pansin na wala siyang ulo doon sa kamera. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa katawan. Masamang pangitain daw yun kapag nakita mo na walang ulo ang isang tao sa litrato o video. Nakisakay ako doon sa isa pa naming katrabaho at hinabol namin si Bisaya. Pero huli na. Naabutan namin siya na sumalpok sa jeep na mabilis din ang paandar. After nung libing, nalaman namin na kaya pala wala sa sarili si Bisaya nung araw na yun ay dahil nalaman niya na yung asawa niya na iniwan niya sa probinsya ay may kalaguyo. Kaya pala ang lalim ng iniisip niya at malamang kaya rin hindi niya nakita yung sasakyan. Ang lungkot lang. Kasi kung napigilan lang sana namin si Bisaya, sana buhay pa rin siya hanggang ngayon. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Alex po ang pangalan ko. Noon ko pa balak magkwento ng sarili kong karanasan dito. Kaso marami rin kasi akong inaasikaso. So ngayon lang nagkaroon ng oras para magsulat. Tubong probinsya po ako.
Doon ako nag-aral hanggang sa makapagtapos ng college. Education ang kurso ko. Kaso late ko na na-realize na ayaw ko magturo. Lalo na sa mga pasaway na bata. Baka sumabog lang ang utak ko sa kanila. Ang ikli pa naman ang pasensya ko. Sigurado every week may susugod na magulang sa room ko. Kasi nanakita ko ng estudyante. Sabi ng pinsan kong si Ate Kim, pwede raw akong mag-call center. Dahil walang-wala, pumayag ako. Lumuwas ako at nakitira doon sa maliit na apartment ni Ate Kim. Call center din kasi siya. Meron silang apartment na inuupahan ng 3 tao. Pwede raw akong makituloy doon habang nagte-training pa lang. Nagustuhan ko naman yung trabaho. Medyo magaling din naman ako mag-English. At saka sanay din ako sa puyatan. So parang perfect sa akin ang ganoong setup. After 3 weeks na training ko, sinabak na kami sa calls. Ayokong magtunog racist dito, pero sa lahat ng calls na natatanggap ko, pinakaayaw ko talaga yung mga Indianong caller. Ang hirap maintindihan ng English nila dahil sa kapal ng accent nila. Tapos demanding din sila sobra. Anyway, ito yung nakakatakot na experience ko. 10 PM yung sked ko. Pagdating ko dun sa floor, punong-puno yung area. Nakaka-distract din yung ingay ng iba. So naisip ko, doon ako pupwesto sa pinakadulo. Pansin ko na bihira yung mga agent na pumupwesto sa area na yon. Hindi ko alam kung bakit. Nagbukas na ako ng PC. Nilapag ko yung tumbler ko tapos chocolate bar. Kaso naalala ko, naiwan ko pala sa locker yung kumot. Lumabas muna ako. Pagbalik ko, wala na yung chocolate. Nainis ako kasi yun na lang nanakawin pa. Nagsimula na akong tumanggap ng calls. Busy ako sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Nang mapansin kong lumalamig masyado yung temperature, binalot ko yung sarili ko ng kumot. Alex, narinig kong tawag sa pangalan ko. Nangilabot ako. Tumingin ako sa kaliwa pero wala namang tao. Sino yun? Alex, naulit pa. Tsaka ako napagtanto na nasa kanan ko nang gagaling yung boses. Paglingon ko, may nakatayong babae. Itim yung damit niya na parang damit ng mga madre noong unang panahon. May belo rin siyang itim sa muka. Kulubot na kulubot yung itsura niya. Tapos yung mata, itim na itim. Parang ang wala siyang mata. Nagsalita ulit siya. Yung ngipin niya sira-sira at pati dila niya itim. Binanggit niya uli yung pangalan ko. Sumigaw ako at tumakbo palabas. Nagtinginan lahat ng tao na nandoon sa floor. Pero wala na akong pakialam. Pinakalma ako nung gwardya. Dinala niya ako sa may klinik at may pinainom sa akin na pampakalma. Tsaka ko lang nalaman na ang dahilan kung bakit walang pumupwesto doon ay dahil sa nagpapakitang black lady. Sigurado daw na magpapakita ito sa'yo kung mag-isa ka lang. Sobrang natroma ako. 1 linggo din akong hindi pumasok. Buti na lang talaga at nakausap ako ng HR namin. At tinanggap pa rin ako sa trabaho. Malamang alam din nila ang tungkol sa black lady na yon. Kaya naiintindihan nila kung bakit umabsent ako ng 1 linggo. Hanggang ngayon, Sir Neb, call center pa rin ako. Pero kahit sa ngayon, hindi ako pumupwesto sa lugar na alam kong wala akong katabi. Isang magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng inyong programa, Sir Neb. Ang pangalan ko po ay Jester. Narito ako ngayon para ikwento ang isang karanasang nakatanim na sa aking isipan. Pauwi na ako galing sa overtime sa isang warehouse sa probinsya namin. Sa mga oras na yon, halos 2:00 na ng madaling araw. Walang masyadong sasakyan sa highway, kaya mabilis ang takbo ko. Habang nasa gitna ako ng daan malapit sa palayan, may bigla na lang tumawid na malaking hayop sa harapan ko. Akala ko buhaya. Pero nung tumingin yun sa akin,
ay may mukha ng tao. Bigla akong napapreno. Halos idikit ko na yung paa ko sa semento para lang hindi bumangga roon. Pero huli na. Nawalan ng balanse yung motor. Dumulas sa gilid ng kalsada at bumaliktad ako. Tumama yung katawan ko sa lupa at pakiramdam ko parang namanhid yung bewang ko. Dahil sa pagkakabagsak, nanlalabo na yung paningin ko. Pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, may naaninag akong gumagapang papalapit sa akin. Isang babae. Mahaba yung nanlalagkit na buhok. Gusot yung mukha na parang sunog at naninilaw yung mga mata. Parang naglalaway pa habang papalapit ng papalapit. Gusto yata akong sunggaban. At na-realize kong siya pala yung parang buwaya na tumawid sa kalsada. Gumagapang siya sa lupa nang nakaangat ang katawan. Basta parang buwaya talaga. At papalapit na siya ng papalapit habang ako naman ay hindi makakilos. Pero bago pa ako tuluyang malapitan nun, ay may biglang sumulpot mula sa gilid. Isang may edad na lalaki. Nakasuot siya ng puting pang-itaas at brown na pantalon na malambot. Yung parang suot ng mga probinsyanong magbubukid noong unang panahon. Katulad nung kay Andres Bonifacio, pero yung pants ay brown imbis na pula. Tapos nakatupi rin hanggang sa ibaba ng tuhod. Wala siyang suot na sapin sa paa. Tumayo siya sa pagitan namin noong babae. Hindi ko marinig yung sinabi niya, pero tinuturo niya yung babae na para bang inuutusan siyang umalis. Nanlaki yung mga mata ng babae, tsaka biglang gumapang paatras at naglaho sa dilim. Nanghina ako ng tuluyan. Doon ako nawalan ng malay. Pagdilat ko, puti na yung paligid. Ospital. Mabigat pa rin yung pakiramdam ko. Yung nanay ko tulog sa monoblock chair sa tabi ng kama. Tinawag ko siya at nagising naman siya agad. Halos mapaiyak sa tuwa. Tumawag siya ng nurse at maya-maya ay pumasok na rin yung doktor. Habang tinitignan ako, tinanong ko si nanay kung sino yung nagdala sa akin sa ospital. Hinatid lang daw ako ng isang tricycle driver na iniwan din ako nang maipasok sa emergency room. Hindi na nagpakilala. Ang sabi raw ng driver, pinahahatid ako ng isang matandang lalaki na siyang nakakita sa akin na nakabulagta sa kalsada. Tinanong ko kung nakita ba nila yung matandang yon. Hindi raw, dahil hindi naman sumama sa paghahatid sa akin. Sabi ni nanay ay baka guardian angel ko raw yung matanda. At sa naaalala kong nangyari bago ako mawalan ng malay, baka nga tama si nanay. Pagkalabas ko ng ospital, makalipas ang 2 linggo, binalikan ko yung lugar kung saan ako nadisgrasya. Hindi ko alam kung saan ako eksaktong sumemplang. Pero may nakapagsabi na malapit daw sa isang matandang puno ng akasya. Doon pa lang ay kinilabutan na ako. Parang bumigat ang dibdib ko. Sa isang banda, pakiramdam ko ay maswerte ako. Pero sa kabilang banda, hindi ko alam kung anong klaseng puwersa talaga ang naengkwentro ko. Pag uwi ko, iniisip ko pa rin yung babaeng muntik nang sumunggab sa akin. Parang aswang, pero may mas kakaiba sa kilos niya. Parang demonyo. At dahil hindi ako mapalagay, ay nagpatawas ako. Tama ang kutob ko na aswang nga yung babaeng dahilan ng aksidente ko. Yun naman daw matandang nagligtas sa akin ay isang kamag-anak namin na matagal nang patay. Sabi ni nanay, nagmula talaga kami sa pamilya ng mga magsasaka sa Batangas. Kaya kung mukhang probinsyano sa paningin ko yung nagligtas sa akin na matanda, ay hindi na katakataka. Isa pa ay kung matagal na siyang patay, ay malamang nga na ala Andres Bonifacio talaga ang suutan niya. Hindi na namin alam kung sinong kaluluwa ng kamag-anak namin ang tumulong sa akin. Pero magpasa hanggang ngayon, kahit na halos 10 taon na ang nakakaraan matapos yung aksidente, ay napakalaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanya. Tawagin niyo po akong Ronnie. Ang ibabahagi ko
ay ang nakakapangilabot na karanasan ng kapatid kong babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Zia. Nang mangyari yun ay 28 ang edad ko at ang kapatid ko naman ay 23. Aminado ako na si Zia ay may pagka-playgirl. Nagsimula siyang makipag-boyfriend noong 14 pa lang siya. Hindi naman nagkulang sina mama at papa ng pagpapayo sa kanya. Pero siguro dala na rin ang impluensya ng pinili niyang mga kaibigan at mga pinsan namin na puro may mga boyfriend na rin sa maagang edad nila. Kung ugali ang pag-uusapan ay masasabi kong mabait yung kapatid ko. Dati nung hindi pa siya napapabarkada. Pero mula nga nang mapabarkada siya sa mga maling tao ay naging palasagot siya sa mga magulang namin. Naging tamad din sa bahay. Dahil sa pagbabago ng ugali niya ay napadalas tuloy ang pag-aaway namin. Paano, lagi ko siyang sinasabihan. Lalo na sa pag-uwi-uwi niya ng hating gabi na akala mo walang naghihintay at nag-aalala sa kanya sa bahay. Naiinis kasi ako na nakikita yung mama ko na hating gabi na nakatambay pa sa terrace namin at tatanaw-tanaw sa daan. Kakahintay kay Zia. Sobrang nag-aalala. Isang beses nga sa buwisit ng papa ko ay nasinturon talaga ang kapatid ko kahit na dalaga na. Isang beses din para hindi na lang siya mapagalitan ay nagkusa na akong sunduin siya sa bahay ng barkada niya. Nainis pa ako dahil hindi ko siya inabutan doon. Nagpalipat-lipat ako ng bahay ng mga barkada niya bago ko natuntun. Nandoon pala sa bahay ng boyfriend. May mas takot sa akin ang kapatid kong yon kesa kina papa at mama. Kaya pag nakita niya ako, wala nang tanong-tanong. Sumasama agad sa akin. Alam kasi niya na kapag nagalit ako, nagwawala ako. Noong 23 na siya, nagtatrabaho na siya noon sa isang opisina sa Alabang. Naimbitahan siya ng kaibigan niya na sumama sa pista sa probinsya. Ayaw siyang payagan nila mama at papa kasi malayo. Papayagan lang daw siya kung kasama ako. Buti na lang at wala kaming pasok noon sa trabaho ng isang buwan. Naka-shutdown kasi yung company namin dahil nire-renovate. Kaya ayun, sinamahan ko yung kapatid ko. Marami silang magkakaopisina na sumama sa probinsya. Hindi ko na sasabihin yung eksaktong lugar. Basta bandang Albay. Sa lugar wala akong masasabi. Ang ganda talaga. At nakaka-refresh ng pakiramdam. Sa mga tao naman, yung mismong tinuluyan namin, okay silang lahat. Meron lang isa sa mga kamag-anak ni Digna ang kinaiilagan nila. Si Digna yung kaopisina nila na nag-aya roon. At yung kinaiilagan naman nila ay yung mag-inang sina Nanang Ofe at nag-iisa niyang anak na si Benji. Ang kwento ni Digna sa amin, dati pa raw mailap sa tao yung magnanay na yon. Kasi marami ang nagsasabi na mangkukulam si Nanang Ofe. Nagsanay ng kapangyarihang itim sa hindi nila malamang dahilan. Nung malaman ng mga kamag-anak ay iniwasan na ang mag-ina at iniwasan din naman talaga sila. Tapos paminsan-minsan daw ay may mga nagpupunta roon para magpatrabaho kay Nanang Ofe ng kulam. Isang beses, bumili ako ng yosi sa tindahan. Hindi ko pala nadala yung lighter ko. Wala ring pangsindi sa tindahan. Nagkataon na nandoon si Benji. Pinahiram niya ako ng lighter. Nagpakilala kami sa isa't isa at nagkakwentuhan ng konti. Napaisip tuloy ako kung bakit sila iniiwasan ng mga tao. Habang nagkukwentuhan kami ni Benji, tingin ko naman masaya siyang kausap. Nagbibiro siya, tumatawa, maayos naman. Kaya hindi mo aakalain na hindi napapalagay ang loob ng iba sa kanya. Nung malaman ng nanay ni Digna na nakipagkwentuhan ako kay Benji, ay sinabihan ako na mag-ingat at wag masyadong makipaglapit. Gusto ko mang mag-usisa ay pinili ko na lang na wag na. Hindi naman kasi ako tsismosong tao. Sapat na sa akin yung nalaman ko na mangkukulam ang nanay ni Benji. Yun na lang ang tinignan kong dahilan kung bakit ayaw sa kanila ng mga tao, maging ng mga kamag-anak nila. Dalawa lang kaming lalaking kasama. Yung isa kasamahan din nila Zia sa trabaho, si Adi. Pero close ko naman.
Tapos puro na sila babae, kaya humihiwalay kami ng lakad. Isang araw may pinuntahan yung mga babae. Naiwan kami ni Adi. Sabi namin susunod na lang kami. Pero ang totoo talaga ay ayaw namin doon sa pupuntahan nila ng mga kamag-anak daw ni Digna sa bundok. Ang ginawa namin, nagsarili kami ng lakad. May malapit na ilog daw doon at doon kami nagpunta. Nakita namin doon si Benji. Binati ko siya. Ewan kung bakit sa pagkakataong yun ay hindi siya naging makwento sa amin. Parang ibang personalidad naman niya ang nakaharap ko. Hindi gaya nung una. Nagpaalam din siya agad kasi baka raw hinahanap na siya ng nanay niya. Kibit balikat na lang ako nun. Nung nasa bahay na kaming lahat, narinig ko na pinag-uusapan ng mga babae si Benji. Pagkaintindi ko ay kursunada raw si Zia. Kaya lumapit ako at nakihalo sa usapan nila. Ano ka ako yung narinig ko na may kumursunada sa kapatid ko. Kwento ni Digna, panay daw ang sunod sa kanila ni Benji at laging nakatingin kay Zia. Sabi naman ni Zia ay hindi niya type kasi ayaw niya sa probinsyanong weird. Kampante naman ako na hindi nga magugustuhan ni Zia kasi alam ko yung tipo ng lalaki ng kapatid ko. Malayo ang personalidad ni Benji sa mga naging nobyo niya. Pero nagulat na lang ako isang araw nang makita mismo ng mga mata ko na parang nagkakalapit na sila. Naabutan ko silang nagkukwentuhan sa duyan. Yung duyan na gulong yon na nasa loob ng bakuran nila Digna. Nakaupo si Zia sa duyan. Nakatayo sa tabi niya si Benji at siyang nag-uugoy sa kanya habang nagkukwentuhan sila na mga nakangiti. Nung makaalis na si Benji ay tsaka ko nilapitan ng kapatid ko. Tinanong ko kung anong ibig sabihin nun. Sabi niya wala raw yun. Naaliw lang siya kay Benji kasi ang dami raw mga jokes. Sinabihan ko siya na mag-ingat kay Benji dahil hindi pa niya lubos na kilala. At isa pa ay mangkukulam nga ang nanay. Baka mamaya magayuma siya. Tinawanan lang ako ng kapatid ko. Hindi raw siya naniniwala sa gayuma. Naisip ko rin pwede ring hindi magayuma kundi posible ring ma-inlove talaga si Zia kay Benji. Kung itsura lang ang titignan niya at hindi yung pananamit at pagsasalita. Nung mismong araw ng pista, napansin ko yung kakaibang closeness ni Zia at Benji. Narinig ko nga na pinag-uusapan sila ng mga kamag-anak nila Digna. Kinorner pa ako ng tsuhin nila at binalaan tungkol kay Benji. Tinanong ko yung tsuhin. Bukod baka ako sa pagiging mangkukulam ng nanay ni Benji, ay ano pa yung dahilan nila kung bakit pinapaiwas nila ang kapatid ko. Ang sagot ng tsuhin ay dahil may split personality daw si Benji. Ang sabi, mahirap daw yun kasi baka mahirapan si Zia na i-handle ang ganoong pagkatao. Sa tsuhin din ni Digna nalaman ko na wala pang nagiging nobya si Benji dahil ang mga kadalagahan doon ay iwas din sa kanya. Sa isang banda ay naawa naman ako kay Benji. Sa tingin ko, nami-misinterpret lang siya ng mga tao dahil yon sa mga kamag-anak niyang nagpapakalat ng hindi magandang bahagi ng pagkatao niya. Gayon din ang nanay niya. Dahil sa nakikita kong nagkakamabutihan nga sila ni Zia, kaya nag-obserba ako. At nang magkaroon ako ng pagkakataon ay kinausap ko si Benji. Tapos na yung pista nun at malapit na kaming umuwi. Tinanong ko siya kung nililigawan ba niya si Zia. Nung una, alangan pa siyang sumagot. Pero bandang huli ay napilitan din siyang aminin na sila na. Nagulat ako. Pero bakit nga ba ako magugulat? Ganoon naman talaga kabilis magkanobyo yung kapatid ko. Ganoon din kabilis magsawa at mang-iwan. Hindi na pala ako dapat magtaka. Ang tanong ko na lang kay Benji ay kung seryoso ba siya. Kasi kung hindi ay wag na niyang ituloy. Una, long distance relationship ang mangyayari sa kanila. Pangalawa baka ang kapatid ko naman ang hindi seryoso sa kanya. Matatag ba ang loob niya? Sabi niya sa akin, ngayon lang daw siya nagmahal kaya paninindigan daw niya. Hindi na ako umimik. Mga 2 buwan ang nakalipas mula nang makauwi kami sa bahay namin.
Nagulat ako nung biglang dumating sa amin si Benji. Ang daming dala. May mga bayong ng prutas at gulay. Meron ding malaking bag na naglalaman daw ng mga damit niya at iba pang personal na gamit. Nagulat kami nila mama at papa. Tapos si Zia, hindi makapagsalita. Siya pala kasi yung nagpapunta kay Benji. Kaya pala ay sa probinsya pa lang may nangyari na sa kanila. Kung paano, hindi ko na inusisa. At sa 2 buwan nga na yun, nalaman niya na nagdadalang tao siya. Kayo na ang kumuwenta kasi hindi ako magaling dyan. Basta ganun ang nangyari. Sobrang bilis na hindi lang sila mama at papa ang sumisi sa akin. Pati ako, sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ko nabantayan si Zia habang nasa probinsya kami nila Digna. At ito namang si Benji, tatahi-tahimik. Napakabilis palang gumapang. Nasuntok ko pa nga. Ang kainaman lang, hindi siya lumaban. At mahinahon niyang tinanggap yung galit namin nila mama at papa. Sa huli ay napilitan din kaming tanggapin siya sa bahay at pakitunguhan ng maayos. Sinabi ko kasi kina mama at papa na mangkukulam ang nanay. Baka kung hindi namin pakitaan ng maganda si Benji, kulamin kami. Isa pa, magiging tatay siya ng anak ni Zia. Wala na kaming magagawa roon. Hindi ko na masyadong pahahabain yung parte na kinasal sila sa West para bago raw manganak si Zia, may buo siyang pamilya sa ilalim ng kasal. Pero kung kailan naman maglilimang buwan na ang tiyan ng kapatid ko, ay tsaka pa nakunan. Hindi ko ma-imagine kung gaano sila nasaktan sa pagkawala ng anak nila. Lalo na si Benji. Kasi si Zia, ang bilis makamove on. Hindi gaya ni Benji. Nakita talaga namin yung depresyon. Lalo na nung magsimula na naman ang kapatid ko na makisama sa iba niyang barkada. Madalas ay iniiwan niya si Benji sa bahay. Parang kinakahiya niya na may asawa na siya. Hindi na pwede ang buhay dalaga na nakasanayan niya. Pero hindi siya nakinig sa akin. Dahil sa pambabaliwala niya kay Benji at pagkakaroon niya ng bagong nobyo, ay bumalik ang asawa niya sa probinsya. Parang hindi naman naapektuhan si Zia sa pag-alis ni Benji. Sabi ko nga, bakit nagpabuntis pa siya ron at pinakasalan pa niya? Kung hindi rin naman pala maiiba yun sa mga naging nobyo niya na mabilis lang niyang pinalitan. Binalaan ko si Zia na mapapahamak siya dahil sa sarili niyang kagagawan at pinaalala ko sa kanya na mangkukulam ang nanay ni Benji. Nagbuntong hininga lang siya. Mga 3 linggo ang nakalipas. Napansin ni mama na hindi lumalabas ng silid niya si Zia. Galing ako sa trabaho nun. Nag-aalala si mama, kaya sabi niya ay kausapin ko raw ang kapatid ko. Kasi puro wala lang ang sinasabi sa kanya. Pinuntahan ko si Zia sa kwarto niya. Nagulat ako nang makita ko yung kakaibang nangyayari sa balat niya. Alam niyo yung namamaltos? Ganun na ganun po. Halos buong katawan niya. Biglaan lang yun. Kasi nung kagagaling lang ni mama roon, wala pa raw. Sabi ko agad kay mama, magpatawag siya ng albularyo. Baka nagalit na yung nanay ni Benji, kaya kinukulam na si Zia. Dali-dali namang nanundo ng albularyo si mama. Buti merong malapit lang sa lugar namin, kaya napuntahan agad ang kapatid ko. Sabi ng albularyo, nakukulam nga raw. Babalikan daw niya si Zia. Hindi raw niya yun magagamot sa loob lang ng 1 araw. Mga 9 na araw daw ang aabutin. Pagkaalis ng albularyo, kinausap ko si Zia. Tignan niya kako ang napala niya. Hindi siya umiimik. Nakatingin lang siya sa kisame na parang hindi naririnig ang mga sinasabi ko. Si mama na lang ang kinausap ko. Sabi ko, babalik ako sa probinsya nila Digna. Susubukan kong ihingi ng tawad si Zia kay Benji at sa nanay niya para itigil ang pangungulam na ginagawa sa kapatid ko. Kahit may trabaho ako noon ay nag-leave ako. Maayos ko lang ang problema ni Zia. Sinamahan ako ng kaopisina niyang si Digna sa pagbalik sa probinsya. Pagdating doon ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso na agad ako sa bahay nila Benji. Kita ko agad yung hindi magandang aura ni Nanang Ofe.
pagkakita sa akin. Pero pinapasok naman niya ako sa loob. Kabadong-kabado ako. Kasi alam niyo yon, yung ambience sa loob ng bahay nila ay mapapansin mo talaga na may hindi pangkaraniwan. Yung tipong nasa loob ka ng maliit na haunted house. Nakakatakot ang dating. May nagsabit pa ng mga ulo ng patay na hayop. Hindi naman tunay pero nakakatakot pa ring tignan. May mga kandilang itim sa isang altar na wala namang santo. At meron ding isang mesa na maraming nakapatong na mga halaman. Hindi ko alam kung mga herbal ba yun o ano. Tinanong ako ni Nanang Ofe kung anong kailangan ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko na agad ang tungkol sa kapatid ko. Oo nga pala, nakalimutan ko yatang banggitin na hindi dumalo sa kasal nila Zia at Benji si Nanang Ofe dahil hirap na raw sa paglalakad. May diferensya na ang mga paa niya. Dapat nga sa probinsya yung gaganapin pero hindi pumayag ang kapatid ko gawa ng mga barkada niya. Mahirap daw dalhin lahat sa probinsya. Tinampot ni Nanang Ofe yung telang manika sa ibabaw ng mesa niya. Sinakal yun. Pinilipit mabuti ang leeg habang ang mga mata niya ay halos nag-aapoy. Napalunok na lang ako sa takot. Sabi niya ganun daw ang gusto niyang gawin sa kapatid ko dahil sa pananakit sa damdamin ng nag-iisa niyang anak na si Benji. Pero hindi niya magawa dahil ayaw ng anak niya. Kung ganun, ay hindi pala siya ang kumukulam kay Zia. Umalis na ako roon nang wala akong nakuhang sagot. Palaisipan sa akin kung sino pa ang pwedeng gumawa sa kapatid ko ng pangungulam na yun. Lumipas ang mga araw na palala ng palala ang kondisyon ni Zia. Awang-awa ako sa kapatid ko. Pero maski yung albularyo ay nahihirapang pagalingin siya. At hindi rin matukoy kung sino ang gumagawa sa kanya nun. Basta ang sabi lang ay may malaking galit at sama ng loob sa kanya ang nasa likod nun. Kapag wala akong trabaho, ay ako ang nagbabantay kay Zia. Nasaksihan ko yung pagdami talaga ng mga paltos na halos wala ng paglagyan sa katawan niya. Pero ang kapatid ko, nakatulala lang siya palagi sa kisame. Sigurado naman ako na nahihirapan siya. Pero ewan kung bakit parang hindi niya iniinda. Sinubukan ko siyang kausapin. Tinanong ko kung anong nararamdaman niya. Tumingin lang siya sa akin. Nakita ko na may luhang sumungaw sa mga mata niya. Tapos binalik niya yung tingin sa kisame. Sabi nila mama at papa, ganun din daw ang ginawa ng kausapin nila. Tinignan pa nga raw ni mama ang bibig at dila. Baka may paltos na rin. Kaya hindi makapagsalita. Pero wala naman daw. Nung hindi mapagaling ng albularyo ang kapatid ko, ay nagpasya sina mama na dalhin siya sa ospital. Na-confine siya. Pero maging yung mga doktor ay walang makitang sakit. Hindi nila matukoy kaya kailangan daw na maobserbahan. Binibigyan na lang siya ng mga gamot na hindi ko alam kung para saan ang mga yun. Si mama kasi ang kausap. Sobrang down yung pamilya namin nun dahil sa nangyayari kay Zia. Madalas ay inaako ko yung pagbabantay sa kanya sa ospital kasi ayoko rin na masyadong mahirapan si mama. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Hindi na siya halos tumitigil kakaiyak dahil sa kalagayan ng kapatid ko. Isang gabi sa ospital, hindi ako makatulog at nakita kong nakadilat pa rin si Zia. Nagpaalam ako sa kanya na lalabas lang ako saglit para bumili ng kape. Ni hindi niya ako tinignan. Nung pabalik na ako, hawak yung kape. Bigla kong nakita si Benji na palabas ng silid ni Zia. Nakasuot siya ng damit pambukid. Medyo malayo ang distansya ko, kaya lakad takbo ang ginawa ko para makalapit sa kanya. Kaya lang kahit tinatawag ko siya, ay hindi naman niya ako nilingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makaliko siya. Pagliko ko rin sa nilikuan niya, ay hindi ko na siya nakita. Bumalik na lang ako sa silid ni Zia. Kung ano yung itsura niya nang iwan ko siya kanina, ganun ko pa rin siya dinatnan. Sinabi ko sa kanya na nakita ko si Benji. May sinabi baka ako sa kanya. Pero nabigo akong kausapin niya.
Nanatili lang siyang walang imik. Pagdating nila mama sa ospital kinabukasan, ay sinabi ko sa kanila yung pagkakita ko kay Benji. Yun nga lang kako, hindi ko naman nakausap. Ang sabi ni Papa, baka dinadalaw lang yung kapatid ko at nahiya na lang na magpakita sa amin. Sabi ko bakit naman siya mahihiya? Sa kabila ng mga nangyari at pag-iwan niya kay Zia, ay asawa pa rin niya yun. Kami nga ang dapat mahiya dahil sa ginawa sa kanya ni Zia na pambabaliwala at pagkakaroon ng ibang nobyo habang siya ay nasa bahay pa namin. Isang gabi ng pagbabantay ko kay Zia ay nakatulog ako sa antok. Napagod kasi ako sa trabaho. Nung magising ako ay tumingin ako sa relo ko. 2:00 ng madaling araw. Napatingin ako kay Zia. Nakita ko siyang nakatalikod, nakaupo sa kama. Kaya dali-dali akong tumayo at lumigid sa kabilang side ng kama kung saan siya nakaharap. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Sabi niya, aalis na raw sila. Sino ka kung sila ang tinutukoy niya? Si Benji raw. Magkasama silang aalis. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kumapit siya sa balikat ko. May diin yung kapit niya. Sabay sabi sa akin na huwag kong pababayaan sina mama at papa. Nainis ako. Pinagalitan ko siya. Hinawakan ko yung mga kamay niya at sabi ko huwag siyang magsasalita ng ganoon dahil gagaling pa siya. Tinulungan ko siyang makahiga ulit tapos sinubukan ko na makabalik sa tulog. Maya-maya lang, mga 3:30 ay napabalikwas ako ng bangon. Nanlaki yung mga mata ko nang makita kong may mga itim na usok na lumalabas mula sa mga paltos sa katawan ni Zia. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naunahan ako ng takot dahil hindi ko maintindihan yung kababalaghang nangyayari. Lalabas sana ako para tumawag ng nurse nang biglang sumigaw yung kapatid ko na parang hinugot lang ang paghinga niya. Napatakbo ako pabalik sa tabi niya. Niyakap ko at hindi na ininda ang mga lumalabas na itim na usok mula sa katawan niya. Nagdasal ako ng nagdasal habang yakap ko siya. Nawala yung kapatid ko sa amin at wala na kaming nagawa kundi tanggapin yun. Namatay si Zia ng gabing yun. Nung unang gabi ng burol niya ay may mga nakarating sa aming balita na yung asawa niyang si Benji ay namatay na rin daw sa parehong araw at oras ng pagkawala ni Zia. Naalala ko yung sinabi niya sa akin na magkasama silang aalis ni Benji. Kinagulat din namin ang kinamatay ni Benji. Siya mismo ang nagwakas ng sarili niyang buhay. At ang mas lalo pang kinabigla namin ay nang sabihin ni Digna na si Benji pala mismo ang kumulam kay Zia. Pero nilihim niya maging sa nanay niyang mangkukulam. Ayon daw sa iniwang sulat ni Benji sa ina, nagawa niya yun sa sobrang pagmamahal niya kay Zia. Hindi pala talaga kasi siya kusang umalis sa amin, kundi pinaalis siya ng kapatid ko. Kaya lang daw siya pinakasalan ay dahil nga sana sa magiging anak nila. Kaya nung malaglag ang anak nila ay sinabihan daw siya ni Zia na bumalik sa lugar kung saan siya nababagay. Doon nga sa probinsyang pinanggalingan niya. Ayaw daw talaga ng kapatid ko sa probinsyano. Labis na dinamdam yun ni Benji. Kaya sa una at huling pagkakataon ay ginamit niya ang kaalaman sa kapangyarihang itim sa asawa niya na tangi niyang minahal. Yung nakita kong Benji sa ospital, hindi ko alam kung parte ba yun ng kapangyarihang itim niya, isang halusinasyon o ano. Basta ang sigurado, base sa sulat niya, ay tiniyak niyang sabay silang mawawala ni Zia sa mundo. At kung paano yun nalaman ng kapatid ko ay hindi ko na alam. Baka nagpakita sa kanya si Benji o baka nalaman din niya na si Benji ang may gawa sa kanya nun. Kami nila mama at papa ay nag-iyakan na lang sa sinapit ng kapatid ko. Hanggang sa malibing ang kapatid ko ay naging usap-usapan yun sa mga nakiramay. Hindi ako mapakali kaya pinuntahan ko ang nanay ni Benji para kumpirmahin ang nakarating sa aming balita.
Matigas pa rin ang mukha niya nang harapin ako. Sabi niya kasalanan ng kapatid ko ang nangyari. Siyempre pinagtanggol ko ang kapatid ko. Pero ayun na nga, inamin niya na ginawa nga yun ni Benji nang hindi niya alam. Kaya raw pala ayaw ipakulam sa kanya dahil gusto ng anak niya na siya mismo ang gumawa. Hindi raw niya masisi si Benji dahil noon lang daw yun nagmahal. Pinakita niya sa akin ang sulat na iniwan ng anak niya at napaiyak na lang ako nang makumpirma ko na totoo nga. Si Benji nga ang kumulam sa kapatid ko. Umalis ako sa probinsya na yon na naglalaro sa isip ko na sana ay hindi na lang kami nagpunta ron. Di sana buhay pa ang kapatid ko hanggang ngayon. Leslie po ang pangalan ko. 24 years old. Dati na akong nag-share ng kwento ko rito. Kaso hindi ko personal na karanasan yon. Pero Sir Neb, itong ibabahagi ko ngayon ay totoong nangyari sa akin. Sobrang tagal na nang mangyari ito. Elementary student pa lang ako dito sa Makati. Grade 4. Hindi ko malilimutan. Kasi ito yung first time na nakaranas ako ng kababalaghan sa buhay ko. Hindi talaga ako makapaniwala nun. Halos isang buwan akong hindi makatulog. Lagi ko yung napapanaginipan. Noong grade 4 kami, merong abandonadong classroom sa dulo ng building kung nasaan kami. Sabi nila ICT room daw yun. Doon nakalagay yung mga computer na ginagamit. Kaso nagkasunog daw dun. Kaya ayun, inabandona na lang. Tumatambay kami doon tuwing umaga, kapag recess o kaya lunch break. Wala naman kasing ibang magandang pagtambayan. Yung mga bench malapit dun sa mini forest, okupado ng mga grade 6. Siguradong mapapaalis lang kami kung pumunta kami dun. Third grading nang may lumapit sa aming bagong estudyante. Bell ang pangalan niya. Galing daw siyang Catanduanes. Doon siya lumaki buong buhay niya. Kaso dahil sa trabaho ay nalipat yung daddy niya. Kaya dito na sila sa Makati tumira. Madaldal yung si Bell. Kaya naging kaibigan namin siya agad. Ang saya nga kasi naging kaklose ka agad namin. Kapag recess, inaaya namin siya doon sa abandonadong ICT room. Pero ayaw niyang sumama sa amin. Ang sinasabi niya lang, may maitim na lalaki raw na nandoon. Ang sama tumingin. Nagtataka kami. Kasi wala namang ibang taong pumupunta doon maliban sa aming mga estudyante. Isang hapon saktong wala si teacher. Kaya sabi ko maglaro kami ng goma doon sa may ICT room. Ayaw naman sumama ni Bell. Pinipigilan niya nga kami. 3:00 kasi ng hapon. At sabi niya malakas daw yung lalaking itim ng ganoong oras. Hindi namin maintindihan kung anong sinasabi niya nun. Naglaro nga kami sa may ICT room. Wala pang 5 minuto kami sa paglalaro. Bigla na lang nawalan ng malay si Farah. Natumba siya sa sahig tapos nanginginig. Hindi namin alam ang gagawin. Nagsitakbuhan na yung iba kong kasama. Naiwan ako dun. Tumingin lang ako saglit sa labas. Pagbalik ko ng tingin, may nakapaibabaw na kay Farah. Isang malaking lalaki na sobrang itim. As in, maitim na maitim talaga ang balat niya. Yung mata niya lang ang ibang kulay. Dilaw yun na may itim sa gitna. Akala ko nagtawag ng teacher yung iba kong kasama. Pero wala silang nahanap. May meeting kasi. Si Bell ang kasama nang bumalik sila. Pati si Bell, nakita ko na natakot nung makita niya yung maitim na lalaki sa ibabaw ni Farah. May nilabas na kwintas si Bell galing sa ilalim ng damit niya. Hugis triangle ito at kulay ginto. Hinubad niya ito at pinakita doon sa lalaking maitim. Biglang naglaho yung lalaki. Nung masiguro namin na wala na nga talaga yung lalaking maitim, lumapit kami kay Farah. Ang putla niya. Tapos parang hindi humihinga. Pinagtulungan namin siya na madala sa klinik. Sabi nung nurse doon, baka raw nahimatay si Farah dahil sa matinding init. Sumang-ayon na lang kami.
kahit alam namin ang totoong dahilan kung bakit nangyari yun sa kanya. Kwento sa amin ni Bel, sinubukan daw nito na saniban yung katawan ni Farah. Buti na lang at dumating daw siya. Anting-anting daw yung kwintas na pinakita niya doon sa maitim na lalaki. Pangontra sa masasamang elemento. Pagkatapos ng pangyayaring yon, Sir Neb, para bang nagayuma si Farah. Kasi patay na patay siya kay Bel. O nga pala, Sir Neb, lalaki si Bel. Ganun lang talaga yung pangalan niya. Pagkatapos nga noon ay naging magjowa si Bel at Farah. Hindi lang ako sigurado, pero ang alam ko ay kinasal na sila ngayon. Hello po Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po akong Rex. Kwento ko lang sana ang isang kakaibang karanasan ko dati sa pabrika ng Christmas lights na pinagtatrabahuhan ko. All year round ang produksyon namin noon. Kahit na hindi naman all year round ang gamit ng Christmas lights. Wala namang kakaiba roon sa pabrika mismo. Pero sa isang katrabaho namin ay meron. Itago na lang natin siya sa pangalang Onyok. Dayo lang sa amin sa Cavite si Onyok dahil Malunay, Quezon ang probinsya niya. Sabi niya pangingisda ang pangunahin nilang kinabubuhay sa probinsya at hindi yun sapat para itaguyod ang pamilya nila. 11 raw silang magkakapatid at 4 ang may sari-sarili ng pamilya, pero nakatira pa rin kasama sila at mga magulang nila. Napakahirap daw ng buhay nila dahil hindi lahat ay may trabaho. Yung iba nilang kapatid at bayaw ay parang pinili na lang din na talagang maging pabigat sa pamilya. Mga ayaw magtrabaho. Kaya nang mainis at mapagod ay lumayas siya sa kanila para mamuhay ng nag-iisa. Nung makaranas ng kalayaan sa kanilang pamilya, ay pakiramdam daw ni Onyok ay bagong tao siya. Noon lang daw niya naranasan na bumili ng bagong pantalon at damit. Pansin na pansin nga namin siya noon kasi lumang-luma at mga may butas na yung pantalon niya at t-shirt. Kaya lang siya nagkaroon ng maayos na damit ay noong unang sahod niya. Unti-unting naging maayos ang pananamit at itsura niya habang sumusweldo. Hindi na siya mukhang kawawang probinsyano katagalan. Pero katagalan din ay naging kakaiba naman ang pag-uugali niya. Naging tahimik at parang problemado. Minsang kausapin ko siya ay inamin niya na may dinaramdam siyang masakit sa kanyang katawan. Natatakot daw siyang magpa-check up dahil baka may malubha siyang sakit. Kinumbinsi ko siya na magpa-doktor pero hindi yata niya ginawa. Basta ang sunod kong nalaman ay nawalan siya ng malay habang nagkakarga ng mga bumbilya sa bodega. Pinuntahan ko pa siya sa klinik namin noon pero hindi ko na inabutan dahil pinauwi na raw ng supervisor para makapagpahinga. Nakapasok naman si Onyok kinabukasan at naging okay siya sa mga sumunod pang araw. Hanggang sa isang araw ay napansin namin na hindi siya kumikilos imbis na naghahakot ng mga paleta. Nakahawak lang siya sa pallet jack at kahit tawagin o kalabitin namin ay deadma siya. Hanggang sa napikon yung isa naming katrabaho at tinabig na siya para makuha at magamit yung pallet jack. Doon na nagwala si Onyok. Nagulat kami kasi parang umiikot na yung mga mata niya. Kulay puti na lang kasi at yung itim na bahagi ay nakasagad na siksik sa itaas ng talukap. Pulang-pula rin ang mukha niya kaya alam namin na hindi normal ang nangyayari. Nagsisigaw siya at inuumpog ang ulo sa kung saan-saan. Pinigilan namin si Onyok pero kahit 5 katao na kaming umaawat sa kanya ay napakalakas niya. Isa sa mga kasamahan namin ang nagsabi na kumuha raw kami ng asin at bawang sa kantin dahil mukhang sinasaniban si Onyok. Hindi ko alam kung sino ang sumunod. Basta ang sumunod na sandali ay nilagyan na namin ng bawang at asin ang loob ng t-shirt niya. May nagpahiram din ng rosaryo at pendant na krus na kinwintas namin sa kanya. Nagdarasal na rin kami noon para lang maawat siya. At sa awa ng Diyos naman ay kumalma siya makaraan ng ilang minuto. Hirap na hirap magsalita si Onyok nang sabihin niyang naiinitan siya at nauuhaw. Tapos nagreklamo siya na masakit ang ulo niya. Paano nga kasi
inuumpog niya. Dinala sa ospital si Onyok at na-confine. Pero makaraan ng ilang araw ay dineklara din siyang patay dahil sa pagdurugo sa loob ng utak niya. Nakasama sa kanya yung pag-uumpog ng kanyang ulo. Hindi malaman ng kumpanya o ng kahera niya kung sino ang kukontaking kaanak niya dahil peke pala ang mga binigay niyang contact person in case of emergency. Pero biglang may dumating na 2 babae sa pabrika namin. Mga luhaan at nagkiklaim na sila ang nanay at kapatid ni Onyok. Sinamahan namin sila sa morgue. At alam mo Sir Neb, kahina-hinala ang mga sinasabi nila habang iniiyakan ng bangkay ni Onyok. Nagsisisihan yung mag-ina. Sabi ng kapatid niya ay sumobra daw yung nanay kaya namatay si Onyok. Dapat daw ay kinonsensya lang nila. Tapos sagot naman nung nanay ay kung hindi raw nakialam yung isang nabanggit nila na pangalan ng lalaki ay hindi mauuwi sa kamatayan ni Onyok ang lahat. Naiuwi nila sa keso ng bangkay ni Onyok sa pag-aambagan na rin namin. Pero dahil sa narinig namin sa morgue ay nagkaroon kami ng duda na hindi basta sanib ang nangyari kay Onyok, kundi kulam. Kulam ng sarili niyang pamilya na maaaring nagalit nang iwan niya ang mga ito. Sir Neb, hindi ko po alam kung considered ito as glitch in the matrix o Encanto story. Pero sana po ay maisama nyo sa mga kwentong inyong inanarrate. Ako nga pala si Eugene. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay malamang na narinig na ng ibang listener o pamilyar na sa kanila. Nung isearch ko kasi noon ang karanasan namin ay nalaman kong hindi pala ako nag-iisa. Hindi naman kaparehong lugar o building ng sa amin ang nakita ko. Pero kapareho ng pangyayari sa isang bagay rin. Tatawagin ko pong elevator horror ang kwento kong ito. Naisip ko noon na baka pwede akong mag-apply sa BPO. Kasi kahit papano naman nakapag-college ako at marunong makipag-usap ng English. Walang BPO company sa bayan namin since probinsyang-probinsya yon. Kaya naman napunta ako sa Maynila para lang makapag-apply ng walang kasiguraduhan. Inapplyan ko lahat ng makita kong call center hanggang sa nakarating ako sa bandang Mandaluyong. Sa isang building doon, naganap ang hindi ko malilimutang karanasan. Nakapasa na ako sa initial interview at naghihintay na lang na tawagin para sa Versant test. Hindi ko pa alam kung ano yun noon. Pero nalaman ko rin nang magtanong ako sa mga kasama ko sa waiting area. Nung pinatawag na kami para sa Versant, ay pinaakyat kami sa 12 palapag. Doon daw gaganapin yung Versant dahil yun ang mismong floor ng call center. Ang pinag-interviewhan sa amin ay function hall lamang ng buong building. So ayun na nga, ako itong probinsyano na hindi pa nakakatungtong ng elevator. Kaya sumunod lang ako sa mga kasama ko. Nung tumigil yung elevator sa 12 palapag, ay hindi agad yun nagbukas. Napatingin ako sa mga kasama ko. Hindi sila nagre-react, kaya hindi na lang din ako nagsalita. Pagbukas ng pinto, ay naghanda na ako sa paglabas. Pero pinigilan kami noong nasa pinakaunahan. Nagtaka kami at naisip ko na baka maling floor ang napuntahan namin. Pero 12 talaga ang nakalagay sa indicator. Hanggang sa sabi noong nasa unahan, ay tignan daw namin kung ano ang nasa labas. Pagsilip ko ay bigla akong napahawak sa dibdib ko. Kasi para akong aatakihin sa puso sa sobrang kaba. Napakadilim noong floor at tanging isang diretsyong linya lang yun. Mula sa pintuan ng elevator hanggang sa hindi na namin matanawan ay dire-diretsyong madilim na hallway lang yun. Walang bintana o pinto. Napaatras ako at gayon din yung mga kasamahan ko. Yung nasa unahan ay pinindot uli yung mga buton. Bumaba kami sa 10th floor. Pagbukas ng pinto ay pinindot niya uli yung 12. At pagdating namin sa 12 palapag, pagbukas ng pinto ay ganoon pa rin.
Doon na napaisip yung mga kasama ko na baka nga yung madilim na lugar na yun ang dapat naming puntahan. At baka nagkamali lang yung nagsabi sa amin sa baba. Isa sa kanila ang naisip na kunan ng picture yung floor. Pag flash ng camera ay napasigaw kaming lahat sa nakita naming pagkarami-raming lumulutang ng mga kaluluwa. Hugis mga tao, pero alam mong hindi tao dahil malabo yung itsura at nakaangat sa sahig. Nagkumahog kaming lahat na makababa. Halos pindutin na nila lahat ng buton sa elevator para magsara yun at makaalis na kami. Nung magsara ang pinto ay napadausdos na lang ako ng upo at nagdasal na sana makaalis na kami. Nung magbukas ang pinto ay hindi kami agad nagsilabas. Nakita namin na marami ng tao at may mga transparent partition glass. Pagtingin ko sa indicator ay nakita kong 12 palapag na ang nakalagay. Ganoon din sa glass wall sa harap. Tamang floor na yon. May ilang lumabas pero may ilan din na naiwan sa elevator kagaya ko. Pinindot noong isa yung second floor. Uuwi na lang daw siya. Hindi na siya tutuloy sa pag-a-apply. Siya rin yung nagpicture noong nakakatakot na floor. Nung buksan niya yung cellphone niya, wala nang laman yun. Nag-restore mag-isa yung phone niya. Pagbukas ng elevator ay nasa pamilyar na tanawin na uli kami sa second floor. Naglabasan na kami at doon na kami nagkakilala. 5 kami na hindi tumuloy sa pag-a-apply sa call center na yon at nagkapalitan na lang ng number at mga pangalan. Nagkita-kita uli kami makaraan ng ilang araw para mag-apply sa ibang mga BPO. Naging mga kaibigan ko sila hanggang ngayon, Sir Neb. Tungkol po ito sa kasambahay ng isang dating kapitbahay namin. Mag-asawang pulis yung kapitbahay namin na yon na sina Ate Lara at Kuya Phil. Yung kasambahay naman nila o boy na si Isaac, Ilonggo yun. Kahit hindi itanong kung taga saan siya ay mahahalata agad sa accent niya kung saang probinsya siya nagmula. Aliw kasi talaga yung accent ng mga Ilonggo. Parang laging nanlalambing. Kaya kahit galit o natatakot yun si Isaac, hindi naaalarma sina Ate Lara sa kanya. Paano nga ang lambing magsalita? Mabalik sa kwento. Hindi talaga yung accent ni Isaac ang gusto kong ikwento, kundi yung baol ng kaalaman niya pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Sabi ni Isaac, hindi naman siya albularyo. Wala raw sa angkan nila ang marunong manggamot o mambarang o mangkulam. Pero marami sa kanila ang may hawak na agimat o mutya. Gusto raw sana niyang magkaroon din noon. Ang kaso, mahirap daw makatagpo ng totoo at mabisang agimat. Yung mga binebenta raw ng pagkamahal-mahal online ay malamang na wala ng bisa. Hindi naman daw kasi pinagbibili ang mga yun dahil hindi nabibili ang hiwaga. Kusa raw yung lumalapit. Napatunayan ni Isaac na tama ang kaalaman niya sa mga mutya at agimat nang minsang mapatrobol kami. Day off niya noon at dumayo kami ng basketball sa kabilang barangay. Kasama yung iba pa naming kapitbahay. May isang player sa kalabang team na saksakan ng yabang. Nung matalo namin ang team nila ay napikon yung si Boy. Ang yabang tapos naghamon ng suntukan. Naghubad pa ng pangitaas at sadyang pinagyayabang yung nakasinturon sa kanya na iba't ibang klase ng bato na kesyo mga mutyaraw at agimat. Pinagtawanan lang siya ni Isaac. Tapos binato niya ng bote ng mineral sa ulo yung si Boy Yabang. Nagkarambulan na nga. Napabarangay kami pero tawanan lang kami ng tawanan dahil nagulpe si Boy Yabang. Napigtas yung belt niya ng mga agimat. Nagbanta pa na kukulamin daw kami. Ayun at ilang taon na ay wala pa ring kulam na nangyari. Sabi nga ni Isaac ay peke raw yung mga gamit ni Boy Yabang. Hindi ko alam kung paano niya nalalaman na peke yun o ano. Pero may iba kaming kakilala na nakitaan din niya ng habak
at sinabing totoo at mabisa yun. May isa pang pangyayari na sina Ate Lara naman ang nagkaroon ng problema sa kababalaghan at nakatulong din sa kanila si Isaac. Meron isang preso sa police station na naaresto sa salang pambubugbog. Kapag daw napapadaan si Ate Lara sa selda, ay nahuhuli niyang nakatingin sa kanya yung lalaki. Kapag ganoon ay makadarama siya ng pagkahilo at pagsapit ng gabi ay napapanaginipan niya ito. Sinabihan daw ni Isaac si Ate Lara na maglagay ng luya sa bulsa niya at murahin yung lalaki sa kanyang isipan kapag nahuli niyang nakatitig uli ito sa kanya. Nung gawin yun ni Ate Lara ay hindi na nga siya nahihilo kapag nakatingin sa kanya yung lalaki. Kalaunan ay tinatawag daw siya noon at pinapalapit. May sasabihin daw. Pero syempre hindi na niya pinansin. Hanggang sa maibiyahe na sa provincial jail ang lalaking yon. Noong inaaswang naman ng buntis na pinsan ng isa naming barkada, ay to the rescue uli si Isaac. Nang hingi siya ng bala ng baril kina Kuya Phil at nilagyan niyo ng tali na pinasuot sa tiyan ng buntis. Hindi na nga ito inaswang pagkatapos noon. At minsan pa, may nakitang babaeng nakamasid doon sa bahay ng buntis si Isaac. Naghinala raw agad siya na aswang yun. Kaya kumuha siya ng walis tingting at nagwalis sa tabi nito. Gulat na gulat daw na nagtatakbo palayo yung babae. Kaya nakumpirma niya ang kanyang hinala. 5 taon din naming kapitbahay at kabarkada si Isaac. Kung hindi lang kinailangang umalis noong mag-asawa dahil nalipat ng destino si Kuya Phil at nagbuntis si Ate Lara, baka narito pa rin sila hanggang ngayon. Ang huling balita ko kay Isaac ay nakapag-asawa na at ngayon ay nasa Dubai na. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Ako nga pala si Jake. Ang kwentong aking gustong ipanarrate sa inyo ay karanasan ng aking ama habang nagde-deliver ng prutas sa Maynila. Biyahero ng prutas sina Papa mula rito sa amin sa Cavite. Kinamulatan ko ng trabaho nila yon at nakakasama na rin ako sa kanila sa pagbabagsak ng prutas sa mga palengke sa Maynila. Madalas ay madaling araw ang biyahe nila. At dahil doon ay hindi na rin sila estranghero sa kababalaghan sa kalsada. Marami na silang naengkwentro ng mga pumapara o tumatawid na hindi buhay na tao. Dating araw ay may namataan pang pagkalaki-laking ibon yung mga kasama nila. Ang baba raw ng lipad at ang lansa ng amoy. Ang isa sa kwentong nagbigay kilabot hindi lang kay Papa kundi sa buong pamilya namin ay yung tungkol sa lalaking lumapit sa kanya noong kumakain siya ng lugaw habang nagbababa ng produkto yung mga kasama niya. Nakasuot daw ng luma pero malinis na damit yung lalaki. Tumabi sa kanya sa bangkuan at pangiti-ngiti lang. Tumango daw si Papa at nagpatuloy sa pagkain. Napansin niya na nakapaalang yung lalaki pero napakalinis naman. Maging yung mga kuko at sakong daw ay wala ni katiting na alikabok o putik. Para daw bang katatanggal lang nito ng sapatos at medyas bago naupo sa tabi niya. Nung mag-angat ng tingin si Papa ay nagulat siya dahil nakatingin pa rin sa kanya yung lalaki at nakangiti. Nailang na siya kaya nagtanong na siya kung may kailangan ba ito sa kanya. Sabi raw nung lalaki ay nanggaling ito sa malayong probinsya. Naglakad lang daw hanggang Maynila dahil may susunduing isang kaibigan na nanggaling din sa malayong probinsya pero sa bandang itaas naman daw nakatira. Sabi raw ni Papa, bandang Ilocos ho. Kasi ang alam niya nasa itaas ng mapa ang Ilocos. Pero umiling daw yung lalaki at tumuro sa langit. Sa itaas daw galing. Tumango na lang si Papa at inalok yung lalaki kung gusto nitong kumain ng lugaw. Libre na daw niya. Lalo raw lumuwang yung ngiti nito at ang sabi ay mabuting tao siya. Doon na raw naging kakaiba ang pakiramdam niya dahil hinulaan siya nito. 4 daw ang anak ni Papa
Nung mga panahon na yun ay 2 pa lang kami ni ate, kaya tumanggi si Papa. Kaso sabi noong lalaki ay may darating pa raw na 2 anak sina Mama at Papa. Isang babae at isang lalaki. Sabi pa raw nito ay magiging magbubukid ang panganay na anak ni Papa at kung ano-ano pang hula. Nung tumayo ito ay nag-warning pa. Mauudlot daw ang pagbisita namin sa isang kaanak sa Maynila bago magbagong taon. Pero wag daw kaming matidismaya dahil para sa ikaliligtas namin yun. Hindi na pinansin ni Papa ang mga sinabi noong lalaki kasi pakiramdam daw niya ay may problema yun sa pag-iisip kahit na nagtataka siya na napakalinis naman. Ilang buwan ang lumipas at sumapit na yung Pasko. Pagkatapos ay pupuntahan nga sana namin yung tiyahin ko na taga Cubao. Balak sana namin na sa kanila magdiwang ng New Year. December 30 ay paalis na sana kami. Kaso ay sa pagmamadali ko, nahulog ako sa hagdan at nalinsad yung buto ko sa paa. Inis na inis yung ate ko dahil naudlot ang lakad namin. Habang nasa ospital kami, ay dinig namin yung usap-usapan ng mga pasyente at mga nurse na nasa station nila. Sunod-sunod daw yung bombahan sa Maynila at may isang bus na bumabiyahe sa Cubao ang nasa buga ng bomba. Kitang-kita ko talaga na nagtaasa ng balahibo ni Papa at doon niya kinuwento ng buo ang tungkol sa lalaking nakausap niya. Blessing pa rin pala na napilayan ako. At least kahit papano, hindi naman malala ang natamo ko kumpara sa maaaring nangyari kung nagpilit kaming pumunta ng Maynila ng araw na yon. Kung kailan nagaganap pala yung Rizal Day bombings. Sa mga sumunod niyang taon ay isa-isang nagkaroon ng katuparan yung mga sinabi noong lalaki kay Papa. Nagkaroon pa nga kami ng 3 at 4 na kapatid. Si ate naman nag-aral ng education. Kaso hindi nakapagtapos dahil nabuntis ng maaga. Ang ending, tumulong siya sa negosyo ng asawa niya na pagtatanim ng mga gulay. Sir Neb, naging magbubukid si ate. Sabi ng ibang nakakausap ni Papa, malamang ay hindi simpleng probinsyano yung nakausap niya, kundi isang engkanto na natuwa sa kanya sa kung anong dahilan.